Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Girly Miranda. Ito yung first vlog ko, kaya hindi ko alam kung ano sasabihin ko dito sa video na to. Hindi ko alam kung ano yung chichika ko sa inyo. Hindi ko alam anong sasabihin ko. Ganito na lang. Kukwento ko na lang sa inyo kung bakit ako nag-decide na mag-OFW, na bakit nag-decide ako na pumunta dito sa Taiwan. OFW ako dito sa Taiwan since April 2016. So, yon, bakit nga ba ako nag-decide na pumunta dito sa Taiwan? Siyempre, una, para sa anak ko, ma-provide ko yung pangangailangan ng anak ko, yung para sa future niya, sa future namin as family. Tapos, syempre, yung isa na din talaga, yung para sa mama at papa ko, para matulungan ko sila. Especially yung papa ko, kasi yung papa ko, OFW din siya. Sobrang tagal, as in parang kulang 15 years, 20 years, basta parang ganun. Sobrang tagal niya ng OFW. Tapos, si papa ko kasi lagi siyang nagkakasakit na. Yung naano na rin siya, ano ba tawag doon? Angiogram or angioplasty sa Qatar. Tapos, nitong 2014, ganyan, yung paa ni papa ko lagi namamaga. Tapos, yung ramdam ko yung papa ko na gusto niya nang umuwi, gusto niya nang magpahinga. Syempre, sa tagal niya na din naman na nagtatrabaho sa ibang bansa, gusto niya nang magpahinga. Syempre, sino ba naman magulang yung gustong mahiwalay sa anak niya? Ramdam ko yun ngayon kasi ako na nandito ako ngayon sa sitwasyon na yun. Kaya lahat ng pinagdaanan ng papa ko, lahat ng hirap, lahat ng sakit, naiintindihan ko na ngayon kasi pinagdadaanan ko rin siya ngayon. Kaya salute ako sa lahat ng mga katulad ko, na mga kagaya ko, na mga OFW na nagtitiis ng hirap, tinitiis lahat, na malayo sa pamilya para makapagbigay ng much better future ba, ganun. Yun nga, nag-usap kami ni papa ko, na sabi ko, pa, yaan mo, makakapag-abroad din ako, makakapunta ako ng Taiwan. Pag nagawa ko yun, matutulungan ko na kayo ng mama, sabi kong ganun. Tapos yun nga, si papa ko, na November 2015, umuwi na si papa ko. Tapos, napunta naman ako dito sa Taiwan ng April 2016. So, nung papunta na ako dito, syempre excited ako kasi alam mo yon, yung parang feeling ko yung masarap yung buhay sa ibang bansa, yung basta lahat ng maganda naiisip mo. Alam ko marami makaka-relate sa akin diyan. Pero nung pagdating ko na dito, grabe, sobrang hirap. Syempre, unang-una atake sa'yo, homesick. Dapat pala pag umalis ka ng Pilipinas, kasama sa bagahe mo yung lakas ng loob, pasensya, maraming pagtitiis. Kasi lahat ng yon kakailanganin mo pagdating dito. So, nung pagdating ko dito, syempre, yan, trabaho. Alam niyo ba guys, unang trabaho ko, grabe magdamag, umiiyak ako kasi sabi kong ganun, uuwi na lang ako ng Pinas kasi nung unang pasok ng trabaho ko, grabe, pinag 5S lang ako, buong magdamag. Sabi kong ganun, grabe, pumunta ako ng Taiwan para magpunas-punas lang pala. Pero yun nga, siguro halos 2 weeks, ganun lang yung ginagawa ko. Tapos nun, yun, nag-start na ako na mag-study sa yung kung ano talaga yung process ko dito. Tapos, syempre, bago pa lang ako noon, wala pang overtime kasi parang halos 1 month bago ako nagkaroon ng overtime.
lagi akong tumatawag kay mama ko na sabi ko, "Ma, uuwi na lang ako kasi wala naman din akong overtime dito, ganito, ganyan." Tsaka syempre nalulungkot na ako, nandun na yung lungkot, araw-araw, gabi-gabi, umiiyak na ako. Pero pag naiisip ko yung dahilan kung bakit ako pumunta rito, lumalakas pa rin lumalakas yung loob ko. Pag naiisip ko yung mga dahilan kung bakit ako pumunta rito. So, ayun, tapos hanggang sa tumagal, yun, naging okay naman ako. Tapos, alam mo yung hirap sa pagiging isang OFW. Unang-una, pag yung nagkakasakit ka, kasi ikaw lang wala kang ibang karamay. Lalo na kapag yung may sakit ka na, tapos papasok ka pa ng trabaho, tapos pag uwi mo ng dorm, makikita mo, ang dami mong labahin. Yung tipong ako, one time, nilalagnat ako, tapos pumasok pa rin ako. Tapos pag uwi ko, yung laundry basket ko, grabe, apaw na apaw. Alam mo yung ginawa ko, tumawag ako nun sa mama ko. Sabi ko, "Ma, alam mo, sama-sama na yung pakiramdam ko." Sabi ko, pagod pa ako. Tapos eto, nakita ko yung labahon ko, apaw na apaw. Hindi naman pwedeng hindi ako maglalaba. Sabi ko ganun. Alam mo yung, ang hirap na kasi ikaw lang lahat, wala kang aasahan na tutulong sa'yo kasi nga ikaw lang din naman mag-isa rito. Pero sabi nga, wala kang hindi gagawin, wala kang hindi titiisin para sa pamilya mo. Pero nag-decide naman na din ako na uuwi na after 6 years. Nag-decide ako na umuwi na. So, uwi na din ako sa April, itong 2022. And doon na ako nun. Guys, may may story kasi. May story kung bakit ako uuwi na sa April na bakit hindi na ako nag-renew. Na yung dahilan na yun, grabe yung sobrang sakit. Yun din yung dahilan kasi kung bakit ako nag-decide na gusto kong mag-vlog, gusto kong mag-video para yung ma-share ko kung ano yung naging experience ko na yun. Kasi alam ko madaming makaka-relate nun sa akin. Lalo na yung mga kapwa ko din na OFW. Alam kong makaka-relate kayo sa akin. Gagawin natin yun na separate video na hindi dito sa video na to. Diyos ko, ang daldal ko. Hindi ko na alam kung ano na yung mga kinukwenta ko. Kasabi kong ganun, ikukwenta ko kung ano yung dahilan kung ba't ako nag-decide mag-Taiwan. Pero, ang dami ko na ding iba-ibang sinabi. So, wala hindi ko alam ano sasabihin ko kasi first video ko to, first vlog ko to. Ayun. So guys, see you on my next video. Magchichikahan pa ulit tayo. Magagawa ko ng video dun sa sinabi ko sa inyo kanina na yung reason kung bakit ako uuwi na sa April. Na malalaman nyo kung ano yung mga pinagdaanan ko, yung mga hirap ko, paano ko yun nalagpasan. Yan, ikukwento ko lahat yan sa inyo. Separate video. Kaya, guys, please subscribe. Mag-subscribe kayo dito sa channel ko. See you